ito nga ka Joji, no, meron na ngang panukala na i-ano na lang ang bentahan po ng itlog imbis na por dosena, per kilo na lang. Timbangin. Kasi, timbangin. Kasi nga may mga traders na, syempre po, mga unscrupulous, mga nananamantala. Oo, na imbis na small, ang bentahan, ipapass off na medium, o yung medium, ipapass off na large. Kayo po, ano po ang inyong sentimento tungkol po dito? Alam mo, pinag-aralan na namin yan more than 10 years ago. Pero para sa kaalaman nyo, saka ng mga taga-subaybay, ang benta namin sa farm, patimbang na yan eh. Kasi sa mga farm namin, meron kami tinatawag na egg grader. So, yung ng medium yan, may timbang talaga ang benta namin yan. Although, yung may mga maliliit na players na ang tawag nila assorted, yung hindi tinitimbang. Pero karamihan sa amin, ang benta na namin sa farm level, patimbang ang sukat namin sa itlog ng medium, yung large, yung mga ganyan. Nakahiwalay, segregated na yan. At ang gamit namin, yung egg grader na tinatawag, na timbang ang basis ng separation ng sizes. So kayo, kung from the farm, timbang, ang pagbenta ninyo. So, nangyayari po yung pananamantala sa retailers na po, pag-upsize. Oo, nakakalungkot pero nangyayari talaga, matagal na. Kasi kung minsan, hindi pa nakukontento yung iba na kumikita sa bawat size, ina-upsize pa nila, dinadaya pa yung sukat. Yung medium nila binili sa amin, binibenta nila large. So, nangyayari yan. In fact, palaisipan din sa amin yan, kaya inano namin nung araw yan. Even sa supermarket, di ba, yung mga dozen pack, pag binuksan mo, parang iba-iba yung sukat din ng itlog doon. Di ba? Pwede po ba na maliit lang yung itlog pero mabigat? Totoo din naman yan kasi usually yung mga smaller sizes, pagka umbisang nangingitlog ang isang manok, mas magbigat yung itlog niya kasi mas makapal yung shell. Habang tumatanda yung manok, numinipis yung shell nila. So, Joji, kung sakali na i-implement nga itong suggestion nga na i-weigh na lang, sabi nyo nga, ginagawa nyo na ito. So, kung sakali po, ano yung magiging SRP po? So, kasi ngayon nga, medium, parang, if I'm not mistaken, nung nagpunta kami sa isang palengke, yung pinakamaliit was at 650, tapos yung large yata 850 kada peraso. Ngayon po, kung gagawin po na natin, sabihin na natin next week, hypothetical lang, magkano por dosena o por kilo po ang small? Mga ilang piraso po yun versus the large? Ang ginagawa namin palatuntunan sa ang iniitlog, ang pinakamarami kasi iniitlog na isang manok, yung medium size. So, kung medium ang pag-uusapan natin, ang isang kilong medium, mga 16 na piraso. 16 pieces. Actually, gusto namin yan para ipakita sa ating mga kababayan na talagang pinakamurang source ng protein ng ang itlog. Kasi kahit sa presyo, kahit dito sa kasalukuyang presyo na medyo mataas, lalabas yan mga 120 pesos per kilo lang eh. Kung kikiluin yung itlog. Kaya lang, hindi ganun kasimple. Halimbawa, kasi hindi bali sana kung lahat ng bibili, per kilo ang bibilin. Paano kung halimbawa, 3 piraso lang na itlog? Baka mas mapamahal pa dun sa mamimili. Kasi halimbawa, i-round off na lang yung niyan eh. Hindi naman aanuhin yung barya niyan eh, hindi ba? Either 25 ang niyan, 50 centavos, 93. At ang isang problema, kasi highly breakable yung itlog, baka gawin din ng mga nagtitinda, baka gawin katwiran na mas mahal kasi napapasagan sila ng itlog. So, hindi ganun kasimple, hindi ba? Na baka doon naman natataasan nila kasi sabihin nila, mataas ang pasa sa amin kasi katitimbang nababasag eh. May mga nababasag eh. So ito, Ka-Joji, itong mga factors at play, na ito, yung mga kayo, sa yung mga, ang tawag ba sa inyo, mga mangingitlog? Mga mangingitlog. Yung mga, nagpapaitlog siguro. Mga nagpapaitlog. So, ito, alam natin, holiday season. So, a-anticipate nyo ang taas ng demand, di ba? You would think na kukuha kayo talaga ng maraming layers. Yung mga manok na mag-iitlog para kasi nga to meet yung, alam nyo na mataas ang demand ng holiday season. But at the same time,
meron namang avian flu pa rin, yung banta ng avian flu, nandiyan pa rin. Ano ba ang ginawa ng inyong mga miyembro? Kumuha ng maraming layers for the holiday season? Alam mo, kaya ganito yung ngayon na medyo nasa low end tayo ng supply, nasa low side tayo ng supply. Nangyayari na yan, ang daming pumasok na yung breeder, yung tinatawag. Ito yung mga magulang ng mga paitloging manok. Dalawang sunod na taon na 600,000 pa ang pumasok. So, ang dami kasi pumasok sa negosyong paitloging manok kasi nga yun nalugi sa broiler, yung may kapital lumipat. Itong recently yun nalugi sa baboy sa ASF, lumipat sa itlog. At sinasabi nila dito na tayo, walang kalamang imported. Hindi pwedeng mag-import ng itlog. Hindi deregulate ng gobyerno. Kaya sumobra ang dami. Kaya nung last quarter ng 2021, lugi kami lahat. Kaya nung panahon na yon, maraming tumigil at yung iba nagbawas. Tapos the following year, bird flu naman ang tumama. So ganyan ang sitwasyon. Ang sigurado naman talaga sa lahat ng agricultural commodities, taon-taon yan, pagka-season, talagang tumataas ang demand na itlog. Kasi gawa ng cakes, yung mga kakanin, kamukha ng leche plan. Among the agricultural commodities, ang itlog talaga ang pagkaganitong season, tumalaki yung demand.